Hello guys! Ito ako ngayon sa unang tanim ko galing ng El Nino. Bali, nakapagtanim po tayo ng pakunti-kunti na mga gulay at sana makaharvest din tayo nito. Ito guys, bali bibisitahin ko yung aking tanim na okra. Meron akong ilang puno ng okra na naitanim ko. Ito isa. Ito yung pangalawa. Ayan, ang tataba. Kasi maganda yung klase ng lupa dito. Hindi siya katulad ng isang lupa namin doon na ang papayat ng mga tanim. Tsaka hindi nabubuhay. Hindi katulad dito. Ang kulay ng lupa dito parang itim. Yung kulay ng lupa doon sa isang lupa namin is parang pula. Pag umuulan, nagdidikit sa paa. Ito, yung okra natin. Ayan o, ang taba. Wala pang ano to guys. Walang fertilizer to. Bali, ano lang siya, yung lupa lang siya. Talagang mataba yung lupa. Siguro dahil din, hindi din siya nataniman. Ilang taon. Ito, pang ano natin, pang apat na ano, okra. Oh, ang taba. Tsaka parang ano na siya, ang ganda ng ano, ang ganda ng dulo. Yung talbos niya ang ganda. Ito pang 5. Itong palima natin na okra. Ito pagka namunga, marami na to. Meron din tayong Chinese kangkong. Ayan yung Chinese kangkong ko. Ilang piraso lang to, pero pagka tuluyan na mabuhay to at hindi kakainin ng mga hayop, dadami to, gagapang to. Ayan o, ang taba din ng ating Chinese kangkong. Ayan o. Ito pa naman yung paborito ng mga kambing. Tayo nito. Baka mamaya hindi tayo maka-harvest. Ito o, okra. Ito, mayroon pa tayong nilagay dyan sa gilid ng garahe namin. Ayan, kangkong. Inapak-apakan din sa anak ko. Hindi nakita. Akala damo. Ayan o. Hindi siya mataba kasi hindi siya nababasa ng ulan. Ayan. Ating Chinese kangkong. Ang ating okra. Yan. At mayroon din tayong tanglad. Ito yung tanglad natin guys. Sana mabuhay din to. Ayan o, green. Na-green naman siya. Kasabayan to pagtanim ko dito sa aking okra. At saka itong ating sitaw. Mayroon din tayong sitaw guys. Oh, ang taba ng sitaw natin. Iilang puno lang din to. Pero pagka palarin at mamunga, madami din tayong mahaharvest nito kasi marami to pagka namunga. Ayan. Matagal na akong balak na magtatanim ng mga gulay dito sa paligid namin. Kaso lang, ang iniisip ko, hindi talaga ako makaka-harvest kasi marami namang mga hayop. Ayan. At dito, sana maka-harvest ako dito. Kasi kapag hindi ako maka-harvest nito, no choice, pasensyahan na lang tayo. Babakuran ko tong lupa na to para makapananim ako ng gulay. Kasi, ang mahal ng gulay guys, biruin nyo. Nagpunta ako ng palengke. Yung sari-sari nila na gulay, 100 pesos isang kilo. Ang mahal. Yung talong, 80 pesos ang kilo. Sitaw, ganun din. Ang mahal. Pwede naman tayong magtanim pagka magtiyaga lang. At makaka-harvest din tayo ng fresh na walang kimikal. Kaya ito, talagang sinubukan ko nang nabuhay ang mga damo. Nagtanim na ako nito. Pero marami pa akong mga seeds guys. Iba-ibang klase ng gulay. Ang i-cultivate ko pa. At nakita ko dito sa part na ito kasi maganda yung lupa, kulay itim. Bala ko dito itong part na yan, bala ko tataniman lahat ng gulay yan para kahit papaano hindi na tayo bibili ng ng mga gulay kasi yung gulay namin dito papaya lang siya. Wala kaming ibang gulay. Yung papaya nasa likod.
Oo. At saka sayang naman yung lupa, hindi namin nagagamit. Taon-taon nagbabayad ng buwis. Mapakinabangan, tsaka sariling lupa naman namin to. Kaya kailangan namin pagtaniman para may income naman kami sa lupa namin. Kaya yan, bali, una lang po ito guys. So, subukan ko lang magtanim, titingnan ko kung maganda yung resulta. Pero ngayon, nakita ko naman na matataba yung tanim ko. Kaya, magtatanim kami dito ng mga gulay. At mayroon din kaming isang problema guys. Ito yung kapitbahay namin. Minsan dito ang babaho nito. Ang babaho dun. Yan. Yung mga gulay natin. Yan o. Yan, yung mga gulay natin. Sana talagang lalaki siya at makaharvest tayo ng bunga. Ayan guys, oh. Malawak pa to guys. Malawak pa tong lupa na to. Nabili namin to 227 square meter. At nabili ko to noong 2012. Hindi pa namin napakinabangan hanggang ngayon. Kaya uumpisahan na namin ito i-cultivate.